Bago natin simulaan ang kwento, baka pwedeng makahingi ng lambing dyan. Huwag nyo namang skipan ng ads ang ating video para makabawi tayo. Maraming salamat. Simulan na natin. Sa paglipas ng mga araw, doon ko dahan-dahang naintindihan ang kakayahan kong taglay. Hindi ko muna ito ginamit sa kung anong pakipaglaban sa mga aswang dahil hindi muna ako pinahintulutan ng aking lula. Ang palaging bili nito sa akin, maraming magtatangka sa aking mutyang tangan sa oras na ipagsasabi ko ito. Ilang buwan din akong nanahimik noon, ngunit dumating sa puntong nasubok sa ibang bagay ang mutyang tangan ko. Nung dayuhin ako ng tigbakay sa aming bahay, ng mismong kababaryo ko. Ang taong ito ay walang iba, kundi si Mang Banong. Kilala itong may pinakamahusay na mga manok at hindi basta-bastang mananari. Nakita kasi nito ang pailan-ilan kong laban sa mga sabungan kasama ng mga kaibigan ko. At lalo na yung nagawa kong matalo si Mang Kino ng taga-kabilang baryo din. Dalawa lang silang pumunta sa bahay ko, siya at ang kanyang magtatari. Chris, nakita ko ang kakayahan mo sa larangan na ito. At nagawa mo raw taluhin si Ginoong Kinong, totoo ba yun? Oo, totoo po yan, pero sigurado nakachamba lang kami nun kaya nanalo kami. Wika ko sa taong ito. Alam mo ba, na sa bawat sinalihang laban ng taong yon, wala pang nakakatalo dito. At ikaw ang misteryosong binatang nakatalo pa dito. Alam mo ba kung bakit kami narito ngayon? Gusto kong patunayan mo sa harapan ko na wala kang ginamit na mga agimat sa paa ng manok mo. Dahil sa sinabi nito sa akin, nagulat ako at nag-isip sa kung anong pwede kong gawin. Kinuha ko ang isa sa mga alaga namin ng lulo ko noon na tandang at pinantapat sa pambato nito. Tumungo kami sa liblib na lugar noon para doon maglaban upang walang makakitang ibang tao dito. Ngayon, Chris, handa na ang manok ko. Oo, Mang Banong. Ito na ho, hawak ko na. Teka, yan ang gagamitin mong bulang? Napakaikli naman yata niyan. Hindi ako nagpagbiruan sa'yo. Ayos lang to itong Mang Banong. Ito lang ang gamit ko eh. Sabi ko dito at wala naman itong nagawa. Maya-maya pa ay nakahanda na nga kami para bitawan ang mga tandang. At sa hindi inaasahan, may lumitaw na naman ng mga kataga sa aking isipan na siyang kaagad kong binanggit. At nang binitawan na ang mga ito, ay nakita ko mismo kung paano maglaban ang mga pambato namin na merong sari-sariling mga karga. Ramdam namin ang bawat puwersa sa bawat naglalaban at sa hindi inaasahan, sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ng manok ko, tumilapon yung kay Mang Banong. Pagtayo ng manok nito ay siya namang paglipad ng pambato ko at halos hindi mabilang yung patama nito. At sa sandaling yon, nagawang matalo ng manok ko ang manok ni Mang Banong. Gamit-gamit lang ang taring may habak na 1 pulgada. Nagulat ang dalawang dumayo sa akin noon dahil alam nilang hindi makapatay ang ganon kahabang tari. Nang tingnan nila ang kanilang manok, nakita nilang
namatay lang ito sa bugbog ng manok ko. Chris, tungkol sa laban natin. Sana hindi ito makarating sa ating mga kababaryo. Alalahanin mo ang aking negosyo, Chris, kung ano. Walang problema, Manong Bano. Sa atin lang to. Pangako. Sige, salamat. Aalis na kami. Sabi nito sa akin at tumalikod na. Si Mang Banong pala ay nag-aalaga ng 5 hektarya na puro mga panlabang manok. At ito ang sinasabing negosyo niya. Lumipas ang 3 araw ay muli akong gumala sa mga kaibigan ko. Gaya ng nakagawian naming magkakaibigan, ay tumambay kami sa ilalim ng malaking puno ng talisay. Maraming tindahan sa bandang yon at ang mga tuhog-tuhog na mga pagkain. Nang makita ako ng mga kaibigan ko na naroon habang tumatambay at nag-iinuman, kaagad naman ako nitong tinawag. Kaagad naman akong lumapit habang may ngiti. Oy, Chris, pare! Ngayon ka lang ulit nadapod dito ah. Ano? Meron ka na bang ibang pinagkakaabalahan? Isama mo naman kami kung anong racket yan. Wala ah. Abala lang ako sa mga alaga kong manok. Kayo ba? Anong meron? Ba't ang saya-saya nyo yata? Hindi mo ba alam birthday ngayon nitong si Tupper? Ito, tagay ka muna. Tuba lang naman to eh. At saka, mamumulutan ka na lang din. Gaya namin oh. Anyaya sa akin ng mga kaibigan ko. At habang nasa kasagsagan kami ng usapan tungkol sa huli naming laban, ay biglang sumingit dito ang isa pa naming kaibigan na si Carlo. Oy Chris, dinayo ka raw ni Mang Banong sa tigbakay sa inyo ah. Hindi raw nakaporma ang mga manok nito sa mga alaga mo. Totoo ba yun? At dahil dito ay animoy natinig ako sa lalamunan. Dahil papano nila nalaman ang tungkol doon. Huh? Sinong may sabi niyan? Si Rex. Nakita raw kayo nito habang nangunguha siya ng panggatong eh. Doon sa may kakahuyan. At ngayon nga lang niya ito nakwento sa amin eh. Ano ba? Lihim niyo ba ang laban na yon? Sa tago raw kayo naglaban eh. Dahil doon ay matagal akong nakasagot. At sinabi ko na sana, wag nila akong ididiin kapag nalaman ito ni Mang Banong. Dahil may pinag-uusapan nga kami. At habang patuloy ang aming tawanan at kwentuhan, ay nagulat na lang kami nang makita naming paparating sa aming kinaroroonan si Mang Banong. Kasama nito si Rex at ang iba naming mga kaibigan. At nang makalapit ito sa akin, nagwika si Mang Banong sa akin ng, Ano Chris? Sabihin mo dito ngayon sa mga ito yung totoo. Wika nito sa akin habang nakatingin sa amin ng masama. At maya-maya lang ay dumating na naman yung papa ni Rex at binugbog itong anak niya. Napakasinungaling mong bata ka. Gumagawa ka ng maling kwento dito sa ating pinunong baryo. Wika ng ama ni Rex habang galit na galit ito. Subalit mariing sinabi ni Rex na nakita niya kami nung naglaban kami ng araw na yon habang nangunguha siya ng panggatong. At dahil dito, dun pa humupa ang aking kaba na kanina ko pang nararamdaman. Pinapalabas ko sa kwento na ako ang talo at wala naman yung problema sa akin. Subalit alam ko ang totoo. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Mang Banong. Pagdating nito sa harapan ko, ay meron itong binanggit sa akin. Salamat sa ginawa mo ha. Mapagkakatiwalaan ka nga.
Pero hindi ang pagtanggol mo sa aking reputasyon para tawagin kitang kaibigan. Paalam. Sabi nito sa akin at agad nang umalis. Nang kami na lang ng mga kaibigan ko, doon pa lamang kami nakapag-usap ng matino. Oy Chris, totoo ba yung sinabi ni Rix na pinatay ng manok mo yung kalaban sa bugbog lang? Muling wika na naman sa akin ni Tupper, na siya namang kaagad kong pinabulaanan na ako ang talo sa laban na yon. At kahit ganon ang sinasabi ko, tila ba hindi naniniwala ang mga ito. Oo nga pala Chris, may pasabong bukas bayan. Ang mananalo raw nito makakatanggap ng 1 kabang bigas. Ano, sasali ka ba? Dahil kami nakahanda na para bukas kahapon pa lang. Nang marinig ko ang sinabi ni Tupper, ay kaagad kong pinag-isipan yon. Dahil 1 kabang bigas ba naman ang pinag-uusapan. At nang sumapit na ang alas 3 ng hapon, ay kaagad naman akong umuwi para tulungan si Lula sa mga gawaing bahay. At nang pagsapit ng gabi, ay agad kong sinabi kay Lula yung mga magaganap kinabukasan. At sabi niya sa akin na sana suswerte na ako sa magiging lakad ko bukas. Pagsapit ng umaga, maaga nga akong gumising para tingnan yung tandang na aking dadalhin. Alas 8 pa lang ng umaga, aalis na sana ako sa bahay, subalit nang makita ko si Lulang nagsisibak ng mga kahoy, ay napag-isipan kong tulungan ko muna ito bago ako aalis. Mga alas 11 na yata ako makarating noon sa tambayan namin, ngunit wala na doon yung mga kaibigan ko. Ang sabi ng mga tao roon, nandun na raw sa pasabong ang mga ito. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa bayan para hanapin yung mga kaibigan ko. Pagdating ko roon, medyo natagalan ako sa paghanap sa mga ito, gawa ng bukod sa malawak ang lugar, marami ding tao. Ilang minuto pang lumipas ay sa wakas nakita ko rin ang mga kaibigan ko. Uy, Chris! Akala namin hindi ka na tumuloy. Isipin mo alas 9 yung usapan natin tapos anong oras na? Pasensya na pre. Hindi ko kasi pwedeng hayaan si Lula sa mga gawaing bahay. Mabibigat yun. Lalo na yung paggawa ng pagkain sa mga alagang baboy. Sus naman okay lang. Mahalaga dito ka na. Ito, 3 manok na namin, 1 lang ang nakalusot. Ganun ba? Sino-sino pala yung nakalaban nyo? Taga ibang baryo din ba? Oo pre. Talagang ang lalakas ng mga manok nila. Marami sa atin taga-baryo ang nalagasan ng mga panlaban. Mukhang hindi pangkaraniwang ang mga taong ito. Kung ganun, paano tayo makasali? Doon Tara nga, punta tayo doon para makahanap tayo ng katapat sa manok mo. Sayang din yung 1 kabang bigas. Malay mo, isa ka rin sa mananalo. Oo nga pre. Sana suswerte na ako dahil paubos na yung bigas sa aming bahay. Sa susunod linggo pa kasi yung trabaho natin, ano ba? Hindi na ba yun babalik? Hayaan mo na yon. Puro pangako naman yung amo natin Sagot nito sa akin. Pagdating namin sa tapatan ay agad kaming nakahanap ng makalaban sa aming manok. Bukod sa mistisong manok ang hawak ko, hindi rin kagandahan ang tindig nito. Habang papalapit na ang aking laban, ay inilabas ko na sa lagayan yung taring nakuha ko sa baul ni Lolo Turo. Makalipas ang kalahating oras ay nasa gitna na nga ako ng intabladong paglalabanan ng mga manok. Panay ang sigaw ng mga kaibigan ko sa akin dahil nakita nila akong nakasunod pala ako sa kanila. Kahit tanghali na tumuloy pa rin ako.
At ang makakalaban ko nga pala ay ang mismong bayaw ni Mang Bano, na kilalang mabagsik din sa larangan ng manok. Bagamat kinakabahan ako sa kalalabasan ng laban, ay nanatili akong kalmado. Ilang saglit pa ay tinanggal na nga ni Tuper yung saguba ng bulang. Habang binabanggit ko ang mga usal na pumasok sa aking isipan, pagbitaw ko sa mga manok ay kagad itong sumugod sa kalaban, at sa ilang segundong dumanay, patuloy sa pakipagsabayan ng aking tandang. Ilang sabayan ang naganap. Biglang nagsigawan ang mga tao dahil naputol pala ang tari ng kalaban namin. Kahit anong pagbayo ng kalaban ay wala na itong silbi dahil wala na ngayong tari nito. At dahil sa pangyayari, isa ako sa makakatanggap ng isang kabang bigas. At yung manok kong inilaban, hindi man lang nagkaroon ng galos. Nang makuha namin ang papremyo ay napuno ng usapan at opinyon ang bawat isa sa amin na magkakaibigan. At sa pagpapatuloy ng kwento ay hindi ko inaasahan ang mangyayari sa nagiging laban ko sa huli. Okay mga kaermitanyo, isunod natin ang shoutout. Medyo maikli lang ang ating kwento ngayon dahil dalawang video ang kailangan nating kunan ng shoutout dahil marami doon na matagal naghihintay sa atin. So yun lang, simulan natin. Una sa ating listahan, shoutout kay Rinaldo Maksyon at shoutout kay Rilad Aman. Shoutout kay Christopher Katubay from Estancia Calibo, Aklan. Liana Rigpama from Limerig, Iloilo, shoutout sa'yo. Shoutout kay Roland Lambo. At shoutout kay Sherwin Olpindo from Dumaguete. Shoutout kay Singson from Cebu Carmen, Baring o Bayon. So maraming salamat mga kaermitanyo sa inyong suporta sa ating channel. Sana mahaba-haba pa ang kwento na ito. Sa mga nagtanong pala sa ating mutya ng langka, ay tapos na yon. Meron na nga yung finale. I-short nyo lang dyan sa inyo para makita nyo dito sa ating channel. So alam ko matindi din ang kwento na ito. Parang kagaya talaga to sa kay Noli, no? Na nakikipaglaban siya sa mga sabungan. Hindi naman maiwasang merong maiinggit sa kanya na mga aswang o may masagasaan talaga siya na mga aswang doon o hindi kaya mga mangkukulam, ganun. So mga kaermitanyo, abangan nyo ang part 4.